Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan itong nalalagay sa hot seat na Department of Public Works and Highways. Ang ating sabi naman dyan sa DPWH, dito po walang honest. Departamento po na walang honest. O yan, DPWH. Pero ngayon, meron po silang bagong sekretarya sa katauhan ni Vince Dizon. Ito namang si Vince Dizon, makulay din ang nakaraan nito mga kababayan. No, nakalkal po ng mga anti-Duterte yung nakaraan ni Vince Dizon. Na ito pala ay taga-bulong ni Bongo. Duterte Natics po ito, Duterte Minions po si Vince Dizon. Pero, alam nyo naman, naging effective naman siya sa DOTR, very visible naman po siya sa trabaho niya sa DOTR, no? Wala namang masamang tinapay ngayon sa DOTR except sa NAIA. May nagkaso po na rights group sa kanya sa NAIA. Mukhang may mali yata na sabi nila ng rights group na pamamaraan sa NAIA, yung privatization o whatever. Pero wala pa pong resulta dyan, no? Pero sa aking pong opinion, siguro, trabaho muna bago ang loyalty sa mga Duterte, di ba, Vince Dizon? At ganun din po kasi may kahilingan siya sa mga empleyado ng DPWH. At isasama rin natin dito ang pahayag ng Pangulo doon sa kanyang ikalawang podcast, yung part 2 ng podcast niya with Miss Vicky Morales. Napakaganda po. Panoorin nyo. Parehong podcast, tatalino kayo. Marami kayong mapupulot na aral doon. No, napakatalino po ng ating presidente. Kasi may binunyag po ang Pangulo tungkol sa pondo at ng proyektong ito wala na po sa National Expenditure Project. No, mukhang zero out ito mga kababayan. Kung last year, zero out ang pondo sa PhilHealth kasi ang daming pera, ngayon ito naman, zero out po ang pondo. Okay, so shout out po ulit sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong article dito sa GMA News Online na kung saan ang bagong secretary ng dito po walang honest department na si Vince Dizon ay umaapila po sa mga empleyado ng departamentong ito. Dizon appeals to employees. We have to save DPWH. Kinakailangang isalba nyo ang Department of Public Works and Highways. Wala po. Basura po kayo. No, very tainted ang kredibilidad ng DPWH. Yung mga proyekto na ginawa ng DPWH, naglustay lang kayo ng pera ng taong bayan. Yung mga inutang na pera para sa pagpapagawa ng proyekto, hindi tama ang ginawa. Ninakaw pa ang pera ng mga kawatan sa gobyerno. Wala po talaga. Wala kayong mukhang ipapakita sa amin. Kayo, kawani kayo ng DPWH. Uy, magnanakaw ka. Yun ang sasabihin doon. Maski na hindi ka nagnakaw, sabit ka. Kasi in generalization Yang department na pinagtatrabuhan mo ay walang honest. Biruin mo na, ikwento nga sa akin. Pati daw yung typist, itatype lang anong approval, magtatype lang siya o kaya sa computer na lang. Kailangan mo pang bigyan ng suhol. Baka nga sabi ko, baka pati yung mga naglilinis ng restroom, yung mga banyo. Baka bago ka kailangan gumamit ng banyo, manuhol ka muna sa tagalinis Di ba? So, paano mo pagkakatiwalaan kung balot na balot sila ng milagro? Balot na balot sila ng milagrong pagnanakaw. Di po ba? Ngayon, itong bagong sekretarya umaapila. I-save natin ang DPWH. How? Okay? In his first flag raising ceremony in DPWH, Dizon, who took charge last Monday, said that while he believes there are more individuals in the department who are honest, they need to work together to remove those involved in anomalies. Quote, tulungan niyo po ako. Tulungan natin ang presidente. Nakita naman po natin na totoong may mga masasamang tao dito. Tulungan nyo po akong tanggalin sila dito.
naniniwala po ako, karamihan sa inyo, the vast majority are good, honest, hardworking, and loyal government workers of this country. We have to save DPWH. Ayun po yung talumpati, yung pakiusap ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Naniniwala pa rin siya, mga kababayan, na marami pa rin pong matitino, no, mga empleyado ng DPWH. May mga matitino at honest pang mga civil service officials. Kasi iba po yung civil service mga employee. Hindi po yung mga tinalaga ng secretary. Hindi po sila mga USEC or ASEC. Yan po ay mga pumasa sa examen ng civil service exam and they apply for a job and they qualified. Kaya mahirapan po kayong tanggalin yan. Hindi po coterminous ang trabaho ng mga yan. So ibig sabihin ng coterminous, pag may bagong ASEC or USEC, nandyan sila, o di kaya secretary, nandyan yan. Pag nagpalit po ng administrasyon, tinanggal yung secretary, tinanggal yung USEC at ASEC, hindi nyo pwedeng tanggalin yung mga career service employee. Protected by law sila. Nasa Article 9 B, diyan po, the protection of career service employee. Unless otherwise, provided by law, sila ay nakagawa ng pagkakamali. Provided by law, ano yon? Halimbawa, lumabag sila sa anti-graft corruption, lumabag sila sa malversation of funds, lumabag sila sa plunder, or may ginawa silang kahindik-hindik na krimen. No? Yun po yung sabi ng Constitution. They are protected except provided by law. O, yan. No? Okay, malinaw? So, sabi ni Vince Dizon, naniniwala siya na marami pa rin mga mabubuti, mga honest na DPWH employee. Tulungan daw siya na i-root out lahat ng bad apples. Let the good apples preside at mamayagpag at tanggalin ng bad apples. Ay dapat lang, kung ako po makipagtulungan na kayo, nakikiusap ng inyong secretary, wag po kayong matakot. Sabi nyo, sir, ano po ang protection ko dito? Kung ako po magwi-whistle blowing, how do you protect me? Mamaya, manganib po ang buhay ko, pamilya ko. Baka matanggal pa ako sa trabaho. Paano po ba ang gagawin? Paano nyo po kami proprotektahan? O yun ang maganda, di ba, Vince Dizon? Dapat sinabi mo yan. Dapat may exclusivity clause, may protection clause ang mga magwi-whistle blowing na nandyan sa DPWH. Protect them as much possible to save. Gusto mong isalba ang mukha ng DPWH? Then, yung mga good apples kausapin mo, give them protection if they want to be a whistleblower. So yan po, no? So umaasa ako, maaayos yan ni Vince Dizon. So far, medyo maganda naman ang trabaho niya sa DOTR. Siguro wala na siyang partisan ngayon, no? Sabi niya, nandito na ako sa gobyerno, tulungan ko na lang to ulit. O di, good job sa'yo, pero titignan natin kasi alam natin, baka Duterte minions ka din. Okay? O now, punta naman tayo dito kay Pangulong Marcos. Yung sinasabi ko sa inyo, chinachap-chap po yung podcast episode 4 niya. No, napanood ko na po yung first part at itong second part, nakakalahati na po ako. Pero doon po, magandang pagkakasalaysay ng Pangulo. At kinuha yan ng GMA News. Ano po yon? Marcos, flood control projects removed from proposed 2026 budget. Ayun, mga kababayan. Mukhang tatanggalin na. Hindi na popondohan itong mga flood control projects na isinisingit ng mga ilang mambabatas, mga tiwaling, mga empleyado dyan sa DPWH. President Marcos Jr. said Monday that there will be no budget for flood control projects in 2026. Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control projects na ilagay sa 26 budget, hindi na siguro kailangan. So, there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron namang 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So tuloy-tuloy po yung trabaho. Tama lang yan. Biruin mo, may 250 billion pa kayo. Tapos manghihingi kayo ng 880 billion. Ano ninyo? Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Bawasan dapat niya. Hindi pwedeng bigyan ng budget ang isang departamento hanggat hindi niya nauubos yung budget niya. Mali po yan eh. Paano pag hindi naubos yung budget na yon? Saan pupunta yon? O, gagawa na lang ng
Bogus report, di ba? Nagagawa nga nilang gumawa ng bogus report sa mga infra projects nila. Mano pa kayang natitirang budget na yan? Sasabihin na, o sige, gawin nyo na lang ng report. Pasa nyo sa COA. May kilala na tayo doon. O, di ba? Internal auditor, COA magkakasangkot. O, dinayari yung 250 billion. Naibulsa na naman, mga kababayan. Ha? Hindi man ibig sabihin titigil na yung flood control project. Mga flood control project, ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc. etc. Correct! Tama po yan, mga kababayan. Grabe kayo, no? O, eto pa, mga kababayan, ha? Yung usapin dito sa pagpapaayos ng mga faulty flood control projects, sabi niya dito, Marcos said these contractors should shoulder the cost. Tama! Bayad kayo eh. Kumubra kayo ng kompletong bayad. Tapos, hindi nyo aayusin. Gobyerno pang mag-aayos. Isisingit na naman. Tapos, kukupitin na naman. Tawagin nyo lahat nung nabigyan yung pera. Kunin nyo yung ilang porsyento. Ha? Ang sinasabi ko nga, interesado ako na makipag-usap tayo sa mga kontraktor na tapusin nila. Ayusin nila. O diba, nag-uusap kami after that. Pero before that, ayusin nila. Ayusin nila, buuin nila up to specification. At their cost, ha? Huwag naman sila don't expect the government to pay for it. Ayusin nila yung project nila. Correct. Tama naman po. O, ayan ha. Wala po. Tatanggalin yung 250 billion kasi may 250 billion pa. Ang gawin nyo na lang, mamili kayo. O tatlo pala. Edukasyon, health, or sa AFP. Yung 250 billion. Better yet, i-divide nyo sa 3. Equal parts. Ha? 3, tagi 800, magkano ba? 80 million each. Tama ba? O 80 billion each. Kasi 80 times 3, 240, o may natirang 10 billion. O, ibalik nyo na lang sa kaban ng bayan. Ibalik nyo. Sayang yung 10 billion. Wag nyo nang gawing ayuda. Tama na ayuda. Sobra na ayuda. Di po ba? O, di ang ganda. Zero. Zero yung flood control project budget. Hindi po zero ang budget ng DPWH. Yun lang, proyekto para sa flood control. I-zero out talaga. O ako po, agree ako dyan. Tama po yun. Ha? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.